Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ang likod, si Kagapay natin sa Kagapay ECTV. Shoutout po sa lahat ng aking mga subscribers, lahat ng mga OFWs sa labas ng ating bansa. Kamusta naman po kayo dyan? Maging ang aking mga subscribers na hindi pa nakaalis patungo sa labas ng bansa ng mga OFWs. Kamusta naman po kayo at inyong mga malas sa buhay? At lahat ng aking mga kaibigan, masugid na taga-subaybay sa aking YouTube channel, ang Kagapay ECTV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mali po ninyong i-subscribe ang Kagapay ECTV at paki-like na rin po at i-share sa inyong mga kaibigan sa nais niyong matutulungan ng mga kababayan natin na walang kakayahang lumapit o dumulog kung saan sa mga tanggapan sa ahensya ng gobyerno natin upang humingi ng tulong. Ang Kaagapay ECTV, pwede mong lapitan at ito po ay may agarang aksyon na gagawin upang mapabilis ang paglutas ng inyong mga problema. Dito po, libre po ang aming serbisyo. Baka sabihin nyo ay uma-aksyon, ay may kapalit. Libre po ang aming serbisyo. Mula noon hanggang ngayon, sa loob ng 2 dekada na mahigit ang ating pagtulong sa mga kababayan natin na mga may problema, hindi lang OFWs, maging sa lahat ng mga kababayan natin na biktima ng mga pang-aabuso ng kanilang mga employer, no? Mga boss dito sa Pilipinas, no? Na hindi maayos magbigay ng sweldo sa kanilang mga manggagawa. Ang Kaagapay ECTV umaksyon po, no? Iba't ibang klaseng problema, mga kaibigan, mga Kaagapay. So ngayon po, at ito na, isang linggo na lang, araw na lang ang ating inintay. At malalaman na natin ang resulta ng pangampanya ng mga galing natin na mga politiko. Hindi lamang sa Senado, no? Sa Kongreso, yung mga tumatakbong congressman, no? At governors, mayors, no? Itong pinakamainit ngayon na eleksyon, mga kaibigan, mga Kaagapay. Dito na malalaman natin kung sino ang totoong magagaling at totoong pinagkakatiwalaan ng buong sambayan ng Pilipino. Malalaman natin ang resulta itong darating na Lunes, no? Pizza 12 ng Mayo 2025. Maraming awayan, maraming pangayan, malayo pa lamang ang eleksyon, maraming siraan at halos maraming patayan, no? Dahil sa eleksyon, kung darating na eleksyon 2025, agawan ng kapangyarihan, no? Kaya ang daming mga kababayan natin na parang naguguluhan itong pinaka for the first history, no? Election 2025 na dalawang magkatunggali ang naglalaban-laban ngayon, na kung saan dati-rati na magkasama sa isang partido. Itong tinatawag na Uniteam. Ngayon, sino yung nasa Uniteam? Si BBM at saka si Inday Sara Duterte. Kaya nang masira ang kanilang samahan, watak-watak, no? Yung pagkakaisa nila ay nabuwag na. Kaya nabuo ang tinatawag na bagong alyansa, at ito naman yung PDP Laban. Sa bagong alyansa ay itong tinatawag na Team BBM o sa administrasyon, no, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. At saka sa PDP Laban, ito naman ay Team Duterte na pinamumunuan naman ng dating Pangulo ng ating bansa na si President Rodrigo Duterte. Kaya matindi ang lamanan. Hindi lang mula sa Senado, sa Kongreso, hanggang sa mayoral, no? Candidates, no? Talagang matindi ang lamanan. Kung mayroong pabor sa alyansa sa mga senatorial candidates, no? Ganun din sa PDP Laban. Pagdating sa mayoral, mga candidates, doon malalaman natin kung lahat ba ay solido pa rin ang mga supporters ng dalawang magkatunggali. Sapagkat nakikita ng taong bayan
kung ano ang naging performance, totoo na naging performance ng bawat tumatakbong mga mayor sa bawat lalawigan ng ating bansa. Nakikita ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya kung pagdating sa senatorial, masasabi natin na talagang buong-buo ang suporta ng magkabilang panig sa kanilang mga kandidato sa PDP Laban at saka sa bagong alyansa. Pagdating sa baba, no, sa mga LGUs, dito natin malalaman kung talagang buo pa rin ba ang kanilang suporta doon sa kanilang mga sinusuportahan na tumatakbong mga mayors. Kasi malalaman natin, syempre, pagdating sa local or doon sa, talagang syempre bawat pamahalaan, nakikita na ng buong sambayan ng Pilipino kung sino ang totoong may malasakit at pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Kasi sa ngayon maraming nagpapakilala na sila'y magaling. Halos lahat na tumatakbo, nagpapakita ng kanilang kagalingan. Hindi lang sa pananalita, pagbibigay ng ayuda, at sinasabayan pa ng kanilang mga supporters, mga leaders, no? Sinusuportahan. Kaya habang nangangampanya itong mga parehong magkatunggali, sa ilalim, yung mga supporters na yan, mayroong tinatawag na parang loyalist. Sisilipan yung sa kabilang panig. Kung nakita nila magaling, pareho sila nagsisilipan. Kaya wala kang marinig sa itong tumatakbong mga kandidato na naninira doon sa kanilang mga kalaban, pero itong mga supporters dahil sobrang talagang loyal sa kanilang sinuportahan na kandidato, sila ngayon ang nagtitirahan. Sila ang nagtitirahan, mga kaibigan, mga agapay. No? Siraan. Kaya kung tayo naman ay sumusubaybay lamang, pag-isipan natin na maigi kung sino sa kanila ang ating suportahan. Kasi kanya-kanya yan. Marami tayong mga kandidato sa pagka-mayor na talagang makikita ng buong sambayan ng Pilipino na talagang sila ang tunay na dapat mamumuno sa kanilang mga nasasakupan. Kung saang bayan man sila, anong pamahalaan sila mayroon, dapat ipapakita nila na totoo ang kanilang mga sinasabi. Kaya dahil tayo ay nasa gitna lamang, wala po tayong pinapanigan. Sa atin lamang po, ipapakita natin ang suporta, totoong suporta, pagdating ng halalan. Guys, mayroong mga tao na nadala sa mga material ng bagay. Mayroon namang hindi. Mayroong nakakatanggap ng mga pabuyat, mayroong hindi. Kaya mayroon dyan, marami. Habang palapit ang halalan, talagang nagkukumahog. Na kunyari, tutulong sa kanilang sinusuportahan, kaya ipinabaya sa kanila yung tinatawag na pagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nasasakupan, no? Ng isang tumatakbong kandidato. Binigyan sila ng karapatan upang maipamahagi anumang mga biyaya na ipinagkaloob sa kanila. Subalit, hindi nakakarating sa mga kinauukulan. Kung alam nyo, hindi naman sa halos buong buong bansa ng Pilipinas, kahit saan ka magpunta pagdating ng eleksyon, mayroong tinatawag na gapangan, mga kaibigan, mga kaagapay. Kaya marami ang umaasa na pagdating ng eleksyon
ay talagang masasabi natin na magkakapira. Iba talaga mga Pilipino. Sa amin, alam ko yan kasi nung ako'y maliit pa lamang, pero nasa tamang butante na rin ako nung nasa probinsya kami. Ang aking father ay isa sa mga konsihal ng barangay, no? Pero siya ang nilalapitan ng mga mayors pag oras ng parating na ang eleksyon. Dahil yung aming barangay, mayroon pang mga nasasakupan ng mga baryo, no? At malalaki yung bawat mga baryo na yun. Ay sa isang baryo lang, no? Malaki ang nasasakupan. Ilang bawat katulad sa amin, no? Kasi siyempre sa lugar namin, meron kaming lupain doon na yan ay sa amin lang, no? Nasa umabot ng 23 hectares. Mayroon kaming mga nasasakupan doon, mga magsasaka, mga mangingisda. Yan, sa dami nila. Kaya kahit hindi nasasakupan ng baryo namin, no? Ibang lugar naman, talagang pag kilala ka sa isang barangay, talagang buhos po yung ano doon, suporta ng mga kabarangay mo kung talagang nakita kanila magaling ka mamuno. Kaya yung father ko, ilang termine siya, ilang bisis, nasa loob ng 15 years siya na nakaupo as barangay kagawad, konsihal, no, ng barangay. Hindi nakaranas ng talo yun, no? Kaya siya ang nilalapitan ng mga mayors, governors pag oras ng parating na ang halalan. Kaya lahat ng lumalapit sa kanya ay positibo. Talagang nananalo pagdating ng halalan. Iba doon sa probinsya, kasi sa probinsya naman, maigpit din. Pagdating kasi sa tinatawag na tatakbo ka ng konsihal, kailangan may karanasan ka, may kaalaman ka sa paglutas ng mga problema ng iyong mga nasasakupan. No? At kailangan, ikaw, number one, ay mapagkakatiwalaan. At dapat, hindi makita sa buhay mo na ikaw ay isang leader na pasaway, lasinggiro. Dapat makita nila as parang ikaw ang salamin ng taong bayan. Nakikita kanila ng iyong mga nasasakupan na talagang ikaw maaasahan na isang leader ng barangay. Kaya, iba doon sa amin sa probinsya, pati kapitan, kailangan marunong ka rin magpatakbo ng mga, kung anong mga proyekto mayroon, at may mga problema na nakarating sa iyo, dapat marunong ka rin makipag-ugnayan sa mayor, governor, at kung may problema dapat marunong ka negotiate sa mga nakakataas sa inyong bayan. Compare dito basta pag may saluson. Actually doon meron ding ako narinig no na magiging maingat sa sinasabing pagtanggap ng anumang halaga kapalit sa iyong buto. Yan ang iniiwasan ko noon. Ang sabi ng father ko, huwag niyo sirain yung pangalan niyo dahil sa isang maliit na halaga. No, dapat magiging maingat kayo. Kaya pagdating dito sa Luzon, yan ang nakikita ko. Ang daming makita natin, masasabi natin corruption. Pero dahil gawain ng lahat, kasanayan ng lahat. So, pagdating pala dito sa Luzon, kailangan marunong ka na sumabay sa agos. No? Kasi pag hindi, ikaw lang din ang kawawa. Pero kung talagang ayaw mo namang sumabay, manahimik ka na lang. Ganun lang kasimple yan. Manahimik ka na lang, hayaan mo na lang sila kung yan ang kaligayahan nila. Manahimik ka na lang. Katulad yan ngayon. No? Merong hindi natin alam. No? Halos lahat naman Gapangan. May marinig ka na bigayan. Huwag mo nang asahan. Kasi kadalasan ng iba dyan, isang leader, pinapakita sa kanilang sinusuportahan na kandidato na talagang magaling siya na leader. Hayaan na lang natin sila. Yan ang kaligahan nila Ang kapalit noon, syempre, hindi naman po pwedeng yung sinuportahan mo na kandidato, baliwalain lang yung pagpapakahirap mo, yung efforts mo. Syempre, dapat may kapalit yan. At kung tayong nasasakupan naman sa isang tumatakbong kandidato, ganito lang kasimple. Kung may naririnig kayo
na mayroon kayong matatanggap na mga biyaya, edi salamat. Pag wala, pasalamat ka pa rin. Ang importante, tumutulong ka na suportahan kung sino ang isang kandidato na mailoklok sa ating bayan. Yung walang halong pagsisisi. Makikita natin na talagang subok na kasi halos lahat na tumatakbo. Sabihin nila subok na sa serbisyo, no? Mula noon hanggang ngayon. Pero doon natin malalaman kung sino ba ang nagsasabi ng totoo pagdating ng araw ng halalan. Ngayon pa lang, ilang araw lang ang natira, no? Bago ang halalan. Marami ng mga desperado, mga kaibigan, mga kaagapay. Alam nyo, hindi man sila nagwagi, naging matagumpay sa oras ng kanilang tawag nito, mga patutsada laban sa kanilang mga tunggali, paninira sa kanilang mga katunggali, no? Ngayon, pagdating ng eleksyon, kampanya, pinapakita nila sila yung malalakas. No? Ang hirap kaya nun. Malakas daw sila. Sila ang nangunguna sa survey. Pag oras ng kampanya. Itong mga supporters nila, kahit kitang-kita na sa buong sambayan ng Pilipino, hindi lang sa television, sa social media, na talagang walang-wala nga talaga. Talagang bagsak na bagsak no? Tinatawag sa actual, kung papanaurin mo sa kanilang mga kampanya, mga tawag nito, rally, no? Kung saan lugar, makita mo walang-wala pinapalabas itong mga supporters na talagang wow, bongga, at talagang hindi mahulugan ng karayom ang pagsasalubong kay ganito, no? Kung kaninong partido, kanya-kanyang palabas no? Pero ito, malapit na, dito na natin malaman. Sa Lunes, no? Pitsa 12 ng Mayo 2025, malalaman na ang totoong sinusuportahan ng buong sambayan ng Pilipino. Alam niyo ba ngayon pa lang hindi lang mga hindi lang yung mga mapanira ng mga politiko, ang mga desperado, pati mga vloggers, ang dami mga vloggers na supporter ng mga kandidato na tumatakbong kandidato ngayon. Desperado rin. Mga vloggers desperado. Mga medias, mga televisions, radio stations, no, sa media. Marami halatadong desperado. Mga supporters, desperado. Kaya malalaman natin itong darating na Monday, May 12, diyan matulukan yung desperado. Tama? Ay, ang dami sa ngayon. Ako ay tahimik lang. Nag-try ako mag-survey, no? Nagtatanong-tanong kung kanino at sino ang iyong susuportahan pagdating ng eleksyon. Wala. Kaya hindi ibig sabihin, buo yung suporta mo from the senatorial candidates, congressmen, governors, mayoral candidates. So pagdating sa atin siguro, pag-isipan natin, pagdating sa sariling bayan natin, siguraduhin natin, either PDP or bagong alyansa, pag nakita natin kung sinong narapat, yan ang suportahan natin. Kasi mahirap yung puro lang salita Wala naman sa gawa. Wala sa gawa. Mga kaibigan, mga kaagapay. Kaya dapat, yan na natin mga sarili sa dating na eleksyon. Suportahan natin yung totoong naglilingkod sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya, dapat ang isang mayor, no? Hindi din siya mayor, dapat pagdating ng oras na susunod na mga eleksyon, o halalan, may kakayahan din siyang umupo bilang isang pinuno pinakamataas na tungkulin sa ating bayan, no? Ng bansang Pilipinas. Kaya may nakita kami diyan, talagang palaban Subok na, kaya good luck sa inyong lahat, sa mga tumatakbo ngayon sa
itong 2025 na halalan from senators, from senatorial, no? Maging congressman, then sa yung mga mayors na tumatakbo, governors. Good luck po sa inyong lahat. Tandaan nyo, huwag nyo rin pong asahan kung kaya ay talagang inaasam-asam nyo na manalo kayo. Sana po, bawat isa sa inyo mananalo ay mahirap, kailangan lumamang ka sa kalaban mo. Pag hindi ka lamang at hindi ka qualify doon sa kung hanggang saan ang senatorial candidates. Nasa 12, no? 12, 13. So, dapat maabot mo yun. Pag hindi, wala ka na. Actually, maraming naghahangad na tumatakbo sa matataas na kapangyarihan itong year 2020-28. So, ipakita nyo lang ang galing ninyo ngayon pa lang at hanggang pagkatapos ng pagdating ng 2028. Kasi hindi po madali, lalo na magiging isang pangulo na hindi ka naman kaaya-aya dyan sa yung inupuan, yung magiging posisyon as leader sa pinakamataas na tungkulin sa ating bansa. So, hindi po madali. Kaya dapat sa mga naghahangad tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, ipakita nyo na hindi lang sa darating na halalan, ngayon pa lang nanalo o matalo ka sa iyong pagtakbo ngayon bilang isang kandidato kung ano mang tinatakbuhan mo, ipakita mo na may puso ka sa buong sambayan ng Pilipino. Yan lamang po. At mabuhay po kayong lahat. God bless you.